Let's dive to the Word of God, no? Sa umaga ito, ang title ng ating pag-aaralan ay Live for the Glory of God. Live for the glory of God. Let His glory shine in us. Mabuhay tayo na niniwalhati ang Diyos. Okay, what does it mean to live for the glory of God? Ano nga ba ang ibig sabihin na mabuhay, na niniwalhati ang Diyos sa ating mga buhay? Listen, this message is not a popular message. Hindi ito sikat. Hindi gusto ng marami ang mga ganitong mensahe. No? So, but this message teach us many things. Ang mensahe ito ay magtuturo sa atin ng napakadaming bagay. And this is the day that we must know the truth. Ito ang mga panahon dahil malapit na dumating ang ating Panginoon, no? Sabihin nyo nga sa katabi, balitan nyo sa kanila, malapit na dumating ang Panginoon. Yan, no? Sabihin nyo sa kabila, malapit na dumating ang Panginoon. No? So, this is the day that we must know the truth about God. Because soon, Jesus is coming soon. And listen, one of the most beautiful sermon in the Bible, in the Old Testament, ang isa sa pinakamagandang mensahe sa salita ng Diyos, lalo na sa Old Testament, is about the glory of God. Ang kaluluhatian ng Diyos. This is something that is so precious. Ito ay napakahalaga, napaka-importante. So kung mahalaga at importante, dapat natin pakinggan. Dapat nating nasain na malaman, maintindihan, maunawaan. Sa Old Testament, pag sinabing glory of God, this is something about the light. No, sa banal na kasulatan, sa Lumang Tipan pa lang, pag sinabing glory of God, ang alam nila, ito ay patungkol sa mga bagay na patungkol sa ilaw, a bright light. No, nagniningning na liwanag, nagniningning na ilaw. Naiintindihan po ba natin at naalala po ba natin nang nanalangin si Moises? Ang sabi ni Moises, Lord, show me now your glory. Isang bagay lang inihiling ni Moises. Panginoon, gusto kong makita ang iyong kaluluwatian. Isa ba ito sa dinidesire ng ating puso? Kung may i-desire kayo, mga kapatid, no, sa mundong ito, kung meron kayong hahanapin at nanasain sa mundong ito, ay walang iba kundi ang kaluluwatian ng Diyos. Ito ang hiningi ni Moises sa Diyos, Panginoon, gusto kong makita ang iyong kaluluwatian. At kapag nakita niya ang kaluluwatian ng Diyos, okay na siya, pwede na siyang mamatay. Bakit? Napakahalaga ng glory of God. Dito nagpapakamatay ang mga lingkod ng Diyos. Gusto nilang makita ang kaluluwatian ng Panginoon. At kapag nakita nila ito, itong bright light na ito, sinasabi nila, yung liwanag na ito, pag nakita nila, ito rin yung nakita ni Moises, na nagliliwanag. Yung puno na maliit, na nagpakilala sa kanya ang Panginoon at tinanggap niya yung calling mula sa Diyos. At pag nakita nila ito, sinasabi na, oh, we have seen the glory of God. The glory of God is so powerful. The glory of God is so beautiful, no? Kapag ito ay nawala sa isang tao, nawawala sa kanya yung tinatawag na kagandahan, yung tinatawag na presence, yung power is gone. So, when even we, pwede nating sabihin at hingin sa Diyos, Lord, pwede nating tanong sa Kanya, Lord, have we glorify you? Pwede ba namin ikaw maluwalhati? Pwede ba namin ikaw maluwalhati, madakila, Panginoon? Paano ba? No? How can your glory known in this world? Paano ba makikita, makikilala ng mga tao sa mundong ito ang kaluluwatian ito ng Panginoon? Hindi ba minsan naririnig natin pag mayroong tao na tinugon ng Diyos yung kanilang panalangin, ano sasabihin nila? Glory to God.
Pag binigay ng Diyos yung hinihiling mo sa panalangin, binigay sa iyo, na-promote ka sa trabaho, binigyan ka na isang maganda at magarang kotse, naka-receive ka ng award, ano madalas mong bukang bibig? Glory to God. Sabihin nga po natin, glory to God. No? It's not bad to say that. Napakabuti na sabihin natin, luwalhati sa iyo, Panginoon, glory to your name. But brothers and sisters, it's about hindi lang yaon ang there is more. May higit pa sa tinatawag na glory of God na gusto ko sabihin sa inyo na hindi lang yun yung pagtaas ng kamay, hindi lang yung pagpalakpak ng kamay, hindi lang yung pagsabi na glory to God na nabibigyan natin ng kalwatian ng Diyos. Makinig kayo. Dahil ang kwento ng nakaraan ng mga Israelita noong unang panahon, ito po ay dito po natin makita, maintindihan, no? Yung Christian faith po natin ay nakasalalay po dito. Hindi natin maintindihan ang New Testament kung hindi mo maunawaan o hindi mo naintindihan at nababasa ang Old Testament. Kaya mahalaga din na basahin natin ang Old Testament. May mga grupo ngayon na nagsasabi, hindi na natin kailangan ng Old Testament. Nakarinig na kayo noon? Kasi nasa New Testament na tayo. Yes, nandito tayo sa era ng bagong tipan. But we need to know the New Testament, the Old Testament. In order to understand the New Testament, kinakailangan bumalik tayo doon sa mga aral at basahin din natin, aralin din natin yung Old Testament. Amen? Sino po ba sa inyo nagbabasa ng Old Testament? Nabasa nyo na po ba ang Old Testament? Basahin din natin. Pagtapos nyo na po magbasa ng New Testament, yung bagong tipan, lumipat po kayo sa lumang tipan. Marami tayong maintindihan, maunawaan, pag ginawa po natin ito, binasa natin to. Dahil yung shadow, yung mga mangyayari sa New Testament ay nasulat na sa Old Testament. So, ang Israel through Abraham, no, pinangako ng Diyos, pinili ng Diyos ang Israel sa pamagitan ni Abraham. Meron siyang pangako kay Abraham. Ano ang pangako niya kay Abraham? Sa Genesis 12, I will make you, ano sabi? I will make your name great, no? Gusto ko, gagawin ko ang iyong pangalan na dakila sa lahat ng nation, sa buong nasyon, sa buong mundo. No? Pero bago mangyari yun, one of the darkest period sa life ng mga Israelita ay sila'y naparoon sa exile. No? Sila'y tinapon, sila'y binihag ng mga foreign country. Ang pangalan ay Babylon. Ang pangalan ng country na yon. Isa sa sumakop sa Israel ay ang mga Babylonia. No? Kung babasa tayo sa natin ang Old Testament, kung nabasa na po ninyo ang lumang tipan, from Genesis to Malachi, meron pong tinatawag na series of exiles. Napakadaming naranasan nilang mga hindi magandang bagay. Nabihag sila ng mga kaaway, nagkaroon sila ng punishment, naparusahan sila ng Diyos, naging slave sila sa maraming mga lugar, sa maraming mga nation. At ang dahilan kung bakit nila naranasan ito, because of rebellion. Lagi nilang silang nagre-rebelde sa Diyos. Lagi nilang silang nagkakasala sa Diyos. Kahit kinukupkup sila ng Panginoon, sinasabi ng Diyos, ako ang inyong Diyos sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang pinili ng Diyos na bansa ay ang Israel. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bayan. No? Pero itong mga Israel ay lagi nilang nagre-rebelde sa Diyos. Ayaw nila sa Diyos. Nire-reject nila ang Diyos. Nagpapatuloy sila sa kasalanan.
at isang patotoo ay naging alipin sila sa Ehipto. At nung sila nahihirapan na, sumigaw sila sa Diyos, Diyos ko, ilabas mo kami sa Ehipto. Buti na lang napakamaibigin ng Diyos at mapagbiyaya ang Diyos na kahit makasalanan ng Israel, na kahit lagi nilang nire-reject ang Panginoon, kahit lagi silang nagre-rebelde sa Diyos, pinakikinggan pa rin sila ng Panginoon. Pero akala nila, yung darkest period ng buhay nila, anong nga sa Ehipto sila. Pero hindi. Nung sila ay nasa Babylonia. Nang sinakop sila ng mga taga-Babylon. Alam nyo kung ilang taon silang sinakop ng mga taga-Babylonia? 70 years. 70 taon. Sino sa inyo dito 70 taon na? Ganon katanda, ganon katagal na nasa pagkaalipin sila. Ganon katagal na sila ay naalipin, nabihag ng mga taga-ibang bansa. And Babylon, in the time of Moses, is the great empire. During those time, the Babylon was the most cruel country. Siya po yung pinakamalupit na bansa. The most ungodly, the most sophisticated country. Sanay sa kamunduhan. Malayo sa Diyos. Walang kabanalan. Malupit ang bansang ito. And do you know kung ano po ang Babylonia ngayon sa araw natin? Kung sino po yung Babylonia? Hanggang ngayon, kaaway pa rin ng Israel ang mga taga-Babylonia. Iraq. Ang Iraq, ang siyang Babylonia nung unang panahon. The ancient Babylon was Iraq ngayon. Tama? At hanggang ngayon, kaaway ito ng mga Israel. Tama po ba? And during those days, talagang napakasama ng mga Babylonia kung anong ginawa nila sa Israel. For 70 years, inalipin sila, inalilis sila. At yung mga Israelita, wala silang makitang katiting na liwanag. Wala na silang hope. Parang wala na silang pag-asa. Iniisip nila, hanggang dito na lang, hindi na kami makakalaya. Patuloy na kami maaalipin ng mga taong ito. Patuloy na makakaranas kami ng pait, ng sakit, hirap. Amen? Until the prophet Isaiah, tinawag ng Diyos ang propetang si Isaias. God gave him prophecy. Binigyan ng Diyos ng prophecy. Pag sinabing prophecy, ito po ay foretelling the future. Pag sinabing prophecy, sinasabi nito yung mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. Sinabi ng Diyos kay Isaiah, isulat mo ito, Isaiah. 3 verses lang, 3 verses lang. Sinulat nito ni Isaiah about Israel. 3 verses that gives hope. Nagbibigay sa kanila ng pag-asa, hope and expectation. Makinig po tayo. No? Ito po yung pagkakataon na nandoon sila sa magulong sitwasyon, mahirap na sitwasyon. Sa sitwasyong napakadilim, wala silang makitang liwanag. At nag-wonder sila na minsan makakita sila ng bukang liwayway. No? So, in Isaiah 60, chapter 60 hanggang chapter 66, no? Ang mga makikita natin dito yung mga prophecy about the fulfillment of God's promises to Israelites. Verse 1 na Isaiah 60. Makinig po tayo. Sabi dito sa verse 60. Isaiah 60 verse 1. Arise! Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ang sabi ng Diyos, isulat mo, Isaiah, sabihin mo sa kanila, sa bayan ko, bumangon ka. Di ba pagka lugmok na lugmok ka, pagod ka na, hirap ka na, sa lahat ng pinagdadaanan mo, parang ang hirap bumangon. Tama? Tama?
Para ang hirap bumangon, ang hirap ngumiti. Ngiti naman kayo dyan. Baka marami rin kayong problema, no? No? Ang hirap bumangon, ang hirap ngumiti, pero ang sabi ng Diyos sa mga kay Isaiah, isulat mo, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Sa Tagalog, bumangon ka, Israel! Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluluhatian ni Yahweh. Di ba pag madilim, naghahanap tayo ng liwanag? Nandun ka ba sa darkest moment of your life? Nahirap ka na, wala kang makitang liwanag ngayon. Puros kadiliman. Ang pangako ng Diyos sa mga Israel, bumangon ka. Sabihin mo sa kanila, Isaias, bumangon sila. Dahil sisikat, niliwanagan sila ng kalahatian ni Yahweh. Verse 2, see, darkness covers the earth, and the thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Tingnan, sabi ng Diyos, nababalot ng kadiliman ang buong digdig. This earth, the whole world, ay nababalot ng kadiliman. Totoo ba? Totoo po ba? Magulo ang mundo. Sa Pilipinas lang, ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon. Dapat isama niyo sa panalangin ng Pilipinas. Tama? Hindi mo na alam. Ang dami, kampi si Duterte. Yung iba naman, ayaw kay Duterte, kay Bongbong. Ang liit ng Pilipinas. Ang liit ng Pilipinas, gatuldok lang yan sa mapa. Pero, nag-aaway-away ang mga Pilipino. Ang gulo. Sama po natin sa panalangin ninyo. Pag kayo nagpe-pray ang Pilipinas, sabi, ang nababalot ng kadiliman ng buong digdig. Bakit? Bakit magulo? Dahil nababalot ng kadiliman. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kumalat nga sa Manila, may shinare yung isang pamangkin ko na ang sabi, may post, no? Ang sabi, mag-ipon na kayo, huwag kayo lumabas ng bahay, mag-ipon na kayo ng pagkain, ng mga gamot, no? Ng mga kailangan ninyo, dahil may mangyayari. Hindi naman sinabi kung ano mangyayari nung nag-post na yun. Ibig sabihin, baka may gulo na naman mangyari. God forbid. Panalangin natin, wag naman. Pero ang dahilan, nababalot ng kadiliman ng buong digdig. Kung makikinig kayo sa mga balita sa buong mundo, makikita nyo hindi lang sa Pilipinas magulo, mas magulo sa ibang bansa. Dahil yung mga tao sa ibang bansa, lalo na sila, hindi sila kumikilala sa Diyos. Tama? Dito pa nga sa bansa natin, mas nakakarami-rami pa rin yung mga Kristiyano kahit papano, di ba? Pero sa ibang bansa, hindi nila kilala si Kristo. Hindi nila kilala si Jesus. No? Ngunit ikaw, ang sabi dito ng Panginoon, ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluluhatian. But you, Israel, tinawag kita, anak ko. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ikaw, liliwanagan ka ni Yahweh. Kung nandiyan ka sa kadiliman, di ka mananatili dyan. At ang sabi ng Panginoon, mapupuspos ka ng kanyang kaluluhatian. Maybe sasabihin ng mga Israelita, mapupuspos ako ng kaluluhatian? Nasa Excel nga kami eh. Paano kung magiging glory? Paano makikita sa akin yung light? Kung nasa Excel kami, nasa bihag kami, binibihag kami ng mga Iraq, ng mga Babylonians, no? Maybe God is saying to them, now is the day na I'm going to bring you back to the land. Ito yung kanilang hinihintay na makabalik sila sa kanilang sariling lupain, sa Israel. Hello? Naunawaan po ba natin? 1948 lang nagkaroon ng nation ng Israel. Dahil sa ginawa ng mga foreign country sa Israel na sila'y dinala sa exile, na kinugkop ang kanilang bansa. No?
So, anong ibig sabihin? No? Sabi ng Panginoon, ibabalik ko sa inyo. After 70 years, yun ang pangako ng Panginoon. As a verse 3, sabi dito, nation will come to your lights. Tingnan nyo? And kings to the brightness of your dawn. A powerful prophecy ni Isaiah. Sabi, nations will come to your light. Nations, plural, with S. Mga bansa, no? Ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Hello? Ibig sabihin, nakakita na po kayo ng magnet? Diba? Yung magnet, ano po ba yung function ng magnet? Yung magnet ay nag-a-attract. Di po ba? Yung isang magnet, meron diyang mga pako, ano gagawin niya? Hihigupin niya yung mga pako. Pero ang isang gamit din ng magnet ay to repel. No? Ibig sabihin, itataboy, iwawaksi. Ganon ang plano ng Diyos sa mga Israelita. You will attract, aakitin mo yung mga tao. No? Pero iwawaksi mo naman in the same time. No? You will attract people to the light and the brightness, but it also dispels. Ibig sabihin, yung itataboy mo, iwawaksi mo, yung darkness. I-attract mo yung light, yung darkness, itataboy mo. Hello? Ito po ang function ng mga Israelita. No? So, anong gustong sabihin ni Isaiah? Listen, people of God, the world will be attracted. Yung mga mundong ito, lalapit sila sa ilaw sa pamamagitan ninyo. Tinawag sila ng Diyos, no? Na ang kanilang task ay para lumapit yung mga tao sa light, sa liwanag na ito. Pero mangyayari ito if they will live in difference or contrast. No? Ibig sabihin, pag makita ng ibang tao, ng ibang nasyon, yung pagkakaiba nila sa ibang nasyon. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Tinawag sila ng Diyos na makita yung kalang pagkakaiba sa mga taong nasa darkness. And this will ang magiging resulta nito, yung mga tao, yung mga nasyon ay mag-a-attract, gagamitin sila to attract this world to the light, sa liwanag. The nation of Israel has chosen for two mission o two reason. Pinili sila ng Diyos. Kaya tatanong kayo, bakit Israel ang pinili ng Diyos? Bakit hindi Pilipinas? Bakit hindi Amerika? Bakit hindi Russia? Sabi ko nga sa inyo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Noon pa man, no? At may dalawang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel. Number one, pakita natin, Dayan. Number one, is to display God's holy character to the world. Ito yung unang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang mga Israelita, no? Na ang bansang ito, ang sabi, ang dalawang mission nila ay ito. Una, to display God's holy character to the world. Para ipakita, i-display, ihayag yung character, holy character, yung katangian ng Diyos sa buong mundo. Ibig sabihin ng to display, it means that you may be an example. Ay, ito ang ibig sabihin ng display. Diba? I-display mo nga yung magandang bulaklak dito. Pag sinabing display, ipakita mo na ikaw ay isang mabuting halimbawa. A life that is holy. Ang buhay na banal, no? That my holiness might be reflected in you. Na yung kabanalan ko ay mag-reflect sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos. Sinabi niya, I am holy, and you must be holy too. Ako'y banal, kaya dapat kayo maging banal. Sabi ng Panginoon, makita nila yung pagkakaiba, yung pagbabago sa buhay, mga Israelita. Everyone will see there's something new,
Sino man makakita, no? Makikita nila yung kagandahan ng bansang ito. In this nation, God's holiness radiates, nagra-radiates yung holiness, yung kabanalan ng Diyos sa pamagitan nito because the world is in darkness. Ang sanglibutan ay nasa kadiliman. So, ang Israel ay pinili ng Diyos para makilala ng mga tao sa mundong ito na merong isang Diyos. Hindi ba? Kung mababasa ninyo ang banal na kasulatan, kung babasahin niyo yung Old Testament, makikita niyo, pinakita dito ng ating Diyos na merong makapangyarihang Diyos. Kung gaano siya makapangyarihan. Nakita ng mga Ehipsyo na nakalaya ang mga Israelita, ginawa ng Diyos, binuksan ng dagat na pula. Meron na ba kayong nakita na nahating dagat? Na nagkaroon ng superhighway sa dagat? Wala pa. Pero ginawa ng Diyos yun sa mga Israelita. At ginawa ng Diyos yun para makita ng mga ibang tao, ng ibang nasyon, na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. No? Kung titingnan natin, napakaganda ng Biblia, napakaganda ng salita ng Diyos. Yung Old Testament pa lang, makikita na natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon, no? So, para malaman nila na merong banal na Diyos, no? Dahil ang Israel ay napapaligiran ng mga makamundong tao, makabundong nasyon, yung mga pagan nation na namumuhay sa immoral, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa pagiging rebelde sa Diyos, nire-reject ang Panginoon. Common na to sa kanila, pangkaraniwan na to sa kanila. No? Kaya nga pinili ng Diyos dahil tanging ang Israel lang, ang bayang Israel ay may mga tao na naniniwala sa Diyos. Marahil, wag niyo sabihin, no, nagtatangi yata ang tao na Diyos. Marahil, ang Diyos din ay nagpakita sa mga ibang basa, pero hindi sila tinanggap ng mga taong yun, ng ibang nasyon na ito. Tanging tong Israelita lang. Salamat kay Abraham na naniwala at nagtiwala sa Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga, nalugod ang puso ng Diyos at pinili si Abraham. Amen? Hindi niya pinili si Abraham dahil gusto lang niya si Abraham. No. Sabi ko nga, God is no respecter of person. Pinili ka ng Diyos dahil pinili mo siya. Amen? Pinandito kayo ngayon dahil pinili nyo ang Diyos. At pinili kayo ng Diyos dahil pinili nyo siya. Amen? Nasa tiyan pa lang kayo ng inyong mga magulang, alam na ng Diyos na pipiliin mo siya. At nang nakita ng Diyos na pinili mo siya, hindi ka na niya iniwan. Sinamahan ka na niya, binantayan ka na niya, hanggang sa huli. Amen? At ganun ang ginagawa niya. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At ganun ang ginagawa ng Diyos, no, sa mga Israelita. Number 2, ito pa yung isang mission niya, dalawa yun, di ba? Number 2, mission, that they may be a channel of God's blessing to the nation. Na siya ay maging daluyan, no, ng pagpapala ng Diyos sa buong mundo. So, tandaan po natin, ang ultimate gusto ng Diyos, na ultimatum na gusto ng Panginoon is to bless not only Israel. Hindi lang Israelita ang gusto niyang pagpalain. Gustong pagpalain ng Diyos ang lahat ng tao sa buong mundo. Kahit hindi siya tinanggap ng ibang nasyon, ang Israel ang tumanggap sa Kanya, ang nanampalataya sa Kanya, pero gayon pa man gusto ng Diyos, lahat ng pagpalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Kaya nga may John 3:16 eh. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have an everlasting life. No? Kaya nga, gusto ng Diyos pagpalain ang buong bansa, pero kinakailangan merong
isang volunteer, a messenger. So nagsimula siya sa Israel para pagpalain niya ang buong bansa. Hindi lang Israelita, kundi buong bansa. Nagsimula siya kay Abraham. Kaya sinabi niya sa Genesis 12, verses 2 to 3. Anong sabi ng Diyos? Eto, makinig kayo. I will make you, nakikita ba? I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Ang sabi niya, Abraham, gagawin kitang dakilang nasyon. Wala pa siyang anak nun. Pero pinangako niya na magkakaroon si Abraham ng isang anak kahit baog si Sarah at na kanyang asawa at si Abraham ay napakatanda na. Pero ang sabi ng Diyos, Abraham, I will make you a great nation. Ha? Panginoon, ako? Gagawin mo akong malaking bansa? Wala nga akong anak eh. Pero hindi yun ang ginawa ni Abraham. Ano ginawa niya? Nagtiwala siya sa Diyos. Yes, wala kaming anak ngayon, pero alam ko, nagtitiwala ako sa iyo, gagawin mo, Panginoon. Kaya ang sabi, si Abraham, naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, nakikita mo ba yung mga buhangin sa dagat? Ganon magiging karami ang iyong lahi. Nakikita mo ba yung bituin sa langit? Ganon magiging karami ang iyong lahi. Pero never na nag-question si Abraham sa Diyos, paano? Tama? Sumampalataya lang siya sa Diyos. Kaya ang kailangan, mga kapatid, pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, for the faith. No? So, you will become a blessing. Pag sinabing blessing, hindi lamang material na bagay. Hindi lamang yung technology, pero hanggang ngayon, alam niyo po ba nangyayari? Naging blessing nga ang Israel. Saan kumukuha yung ibang bansa ng mga missile? Saan kumukuha yung ibang bansa ng mga tactics para kalabanin ng masasamang bansa? Di ba sa Israel, tumutulong siya sa ibang mahihinang bansa? But there's is more. May higit pa doon. Sa pamagitan ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kilala niyo ba si Abraham? Kilala niyo si Abraham, tama? Si Isaac, kilala niyo si Isaac? Si Isaac ay anak ni Abraham at ni Sarah. Amen? Sabi ng Diyos, sa pamagitan ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kilala niyo si Jacob? Si Jacob ay isang anak ni Isaac. Ibig sabihin, sa pamilyang ito, sa tatlong ito, nanggaling ang lahat ng lahi ng buong bansa. Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. No? God fulfilled His promise. Kaya nga sinasabi ng Diyos, lagi niya sinasabi, gagawin kong pangako niyan alang-alang kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Dahil may pangako siya sa tatlong ito. No? He is faithful to their forefathers, sa mga lolo nila. Tapat ang Diyos, gagawin ko ang pinangako ko sa inyo. No? Kahit na sila'y naging slave sa Egypt, pinalaya sila ng Panginoon. Inilabas sila doon. Binigyan sila ng lupain. Yun yung Kanaan. No? Pero dahil sa resistance nila sa Diyos, dahil sa kasalanan nilang paulit-ulit, hindi na natuto. Hello? Yung kasalanan hindi na nababago. Yung kasalanan, humingi ka tawad, Lord, forgive me. Tapos mamaya bukas, ginawa mo na naman yan. Yung paulit-ulit na pagkakamali, pagkakasala, hindi nababago. Yung paulit-ulit na rebelde na ginagawa nila sa Diyos. Ano nangyari? Inihatid sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway para turuan sila ng leksyon. Diba? Hello? Naintindihan natin? No? Pero, sabi, paano mapupulpil yung sinabi ng Diyos at pangako ng Diyos sa kanila na I will make you a great nation. Paano? Sa pamagitan ng class o trabaho na inilaan nila sa Israel. Pinili niya ang Israel at pinagkatiwala nila ng Diyos sa kanila, yung task na ito, yung gawain ito,
Ano yung gawain to? A light for the nation. Na kayo ay maging ilaw ng lahat ng bansa. I will make you light for those who are in darkness. Kayo magiging tanglaw. Kayo magiging ilaw ng mga taong nasa kadiliman. Why? Dahil ang mga Israelita, sa lahat ng nasyon, sila lang yung mga taong nagtitiwala at may takot sa Diyos. Kahit papano, hindi gaya ng ibang nasyon na talagang hindi naniniwala sa Diyos. Alam nyo, tinawag ng Diyos si Moises, si Solomon, si David, at lahat ng mga propeta para mag-guide sa kanila, para tanglawan sila, para liwanagan sila. Di ba? Yung mga propetang ito, tuwirang sinasabi nila, magsisi kayo. Yung mga taong ito, yung mga propetang ito, sila'y ginawang guide ng Diyos para ayusin ang buhay nila. At sa mga araw na ito, sino ginagawang guide ng Diyos para mabalik yung mga tao sa Diyos? Mga Kristiyano, tayo. Pero namatay si Moises, namatay si David, namatay si Solomon, namatay yung mga propeta. Kaya mga Israelita, nag-iintay pa rin ng liwanag. Asan ang liwanag na pinangako mo, Panginoon, sa Isaiah 60 verse 1? The light of the sun, natural sun, na mag-aalis ng darkness. Hinahanap nila ito. Iniintay nila ito. No? Para liwanagan sila ni Yahweh. So ang Israel mission, ano mission ng mga Israel? I will also make you a light for the Gentiles. Kayo mga Israelita, kayo ang tinawag ko, ito mission nila. I will make you light for the Gentiles that you may bring my salvation to the ends of the earth. Bakit nakilala ng ibang nasyon ang Diyos? Dahil sa mga Israelita. Dahil ang mga Israelita ay maka-Diyos. Amen? That they may come to know God, the Creator of heaven and earth. Siya na may likha ng langit at lupa. No? Tingnan nyo. And because the nations around Israel ay mga pagan worshiper. No? Yung mga taong ito na makakilala nila, mga kalapit bansa nila, unting-unti nilang nakilala, kaya pala hindi natin sila matalo. Bakit? Sinasamahan sila ng Diyos. Diba? Bakit maraming malalaking bansa ang takot sa Israel? Kahit ang liit-liit ng Israel. Diba ang liit lang ng Israel? Ano ang nakapaligid sa kanyang bansa? Ang lalaking bansa. Russia, Iran, Iraq. No? Ang daming bansa na nakapaligid sa kanya. China, ang lalaking bansa niyan. Pero takot sila sa Israel. Why? Bakit? Bakit? Dahil alam ng mga bansang ito ng Israel ay may isang makapangyarihang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No. Sa lahat ng ito, only Israel ang may relasyon sa Diyos. No? Yung mga taong nakapaligid sa kanila, yung mga bansang nakapaligid sa kanila, wala silang kinikilalang Diyos. No? So that yung kanilang mga kaisipan ay mabuksan, makilala nila, matanggap nila ang Diyos na pinaglilingkuran din naman ng mga Israelita. But it's so sad, malungkot na balita. Ano po yun? Ano yung malungkot na balita? It's so sad that the nation of Israel failed to do their task. Nabigo sila na gawin yung trabaho, yung task na binigay sa kanila ng Diyos. Hello? Alam natin yan. Sa history ng Bible, dahil of sin, rebellion against God, no? Nag-resulta ito na sila ay naalipin ng mga taga-ibang foreign country. Natalo sila. At ito ang greatest kadiliman na nangyari sa kanila, na divide ang Israel sa dalawa.
sa northern part and the southern part. Ang Israel ay na-divide sa dalawa. The north was conquered by the Assyrian and the south was conquered by the Babylonian. At ang lahat ng mga hari sa north, lahat sila ay wicked, masasama. Napakasasama ng mga hari. Kung makikita nyo, bababasa dito sa Bible, sa Old Testament, ang sasama ng mga hari. Kunti lang yung mga karaniwan na nandun sa south, no? Kunti lang yung mga king. 8 kings lang, 8 lang sila. Yung kings na nagtiwala sa Diyos, na nag-obey sa Diyos, no? So dahil dito, sila ay na-conquer, na-exile ng Babylon for 70 years, 70 taon. Then, yung prophecy na binasa natin kanina ay dumating kay Isaiah. Isulat mo Isaiah. Sinulat ni Isaiah. Hindi alam ni Isaiah. Hindi niya kilala si Jesus. Pero sabi ng Diyos, isulat mo. For unto us a child has born. A child will born. For unto us the son is given. And his name will be called Emmanuel. Sinusulat ni Isaiah yun, pero hindi niya kilala si Jesus. Ilang taon ang difference Isaiah hanggang sa New Testament? Yung Bible, no, mula pagtapos ng Old Testament, bago New Testament, 400 years po ang pagitan nun. Hello! Gaano katagal? Pero sinabi na, inihula na ng Diyos, sinabi na ng Diyos, magkakaroon ng isang tagapagligtas. May isisilang na isang sanggol. At nakita, basahin nyo Isaiah 60 hanggang 66, nandun sinulat na mamamatay yung sanggol na yon, yung Messiah na yon. Isinulat ni Isaiah kahit hindi niya alam kung ano mangyayari. At ang sabi sa bandang huli, panghuli na po ito, sabi, arise, shine, wake up, for the light has come. Bumangon na kayo. May padating na liwanag sa inyo. May pag-asa. Yung mga tao mga tao na kapaligid sa inyo, ma-attract sa light na ito. No? Yung temple, yung second temple, yung first temple, ay winasak ng mga Babylonians. No? Dahil ang mga Babylonians ay napakasasama. Yung temple, ito yung kanilang hope. Ito yung kanilang future. At alam nila, ang presensya ng Diyos ay nandito sa templong ito. Winasak ng mga taga-Babylonians. Pero salamat sa Diyos dahil may King Cyrus. Si King Cyrus, binalik uli sila sa Israel. At si King Cyrus ay tumulong sa kanila para i-build muli yung second temple. Because the temple sa Israel, yung templong ito, yung kanilang hope, yung kanilang future, yung kanilang presence of God. Kaya tinulungan sila ni Cyrus na bigyan sila ng gold, ng mga kahoy, para itayo yung second temple. But in New Testament, yung second temple ay winasak naman ng pangalawang empire na sumako sa kanila. Ano yun? Roman Empire. Winasak yun. Yung temple, yung kanilang hope, yung kanilang future. Kaya, listen, abangan nyo to. Pag narinig nyo na tinatayo na sa Israel yung third temple, ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. Yung second temple, winasak ng mga Romans. Now, pagkatapos po na mawalan sila ng temple, hanggang ngayon wala silang temple. No? Pagkatapos po noon, si Jesus Christ nang lumitaw sa mundong ito, sa New Testament, si Yesu Cristo ang bagong temple. Bakit? Hindi na interesado ang Diyos sa templo na gawa ng mga kamay. Sabi ng God, someday, I will raise a new temple, not made by man. He is talking about Jesus Christ. Hello? Jesus was the temple. Anong ginawa ni Jesus? Tumayo siya. Challenge niya yung mga Pariseo. Challenge niya yung mga religious leader. Anong sabi niya? Destroy this temple and I will build it in 3 days. Hindi nila maintindihan kung ano sinasabi ni Jesus. Ha? Wala ka pang 40 years old? Bakit sasabihin mo?
sa 3 araw, tatayo mo tong temple na to? Ang tagal nitong ginawa. Wala ka pang 40 years old. Nandito na yan, sabi niya. At hindi sila pinaniwalaan ng mga tao. Pero ang tinutukoy ni Jesus na templo na yon, walang iba, kundi ang kanyang katawan. He's talking about himself. At hindi lang yon. He's talking about this temple is the presence of God. Sabi niya, nang si Jesucristo, matapos na gawin niya ang kamatayan sa krus, di ba, nagkaroon ng church. Asan naparoon ang presence of God? Hindi sa temple na gawa ng tao, kundi saan? Saan? Sa church, sa ating mga mananampalataya niya. Listen, panghuli na. Nag-failed ang Israel na gawin yung task niya. Ano yung task niya? To display God's holy character and to be channel of God's blessing to all the nation. Nabigo sila na gawin to. Kaya nga, ano ginawa ng Diyos? Ano ginawa niya? Tumawag siya ng bagong tao, ng bagong community, which is the church. To continue and to complete the mission. The church. Sino yung church? Hindi po building ang church. Ang church ay grupo ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So, sino yun? Sino yun? Tayo yun. Sabihin mo, ako po yun. Sabihin mo nga po, ako po yun. Sabihin niyo po, ako po yun. Aba, ayaw maniwala kayo yun. Kung nasa inyong presensya ng Diyos, kung nasa inyo si Jesus, sa puso mo, ikaw yung bagong templo ng Diyos. Ano sabi sa Korinta? You are the temple of God. Kaya nga, yung task na ito, to display God's holy character to the world and to be channel of God's blessing to the nation, ay binigay ng Diyos. Kanino? 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 Sigaw po natin, kanino? Ano? Hindi kayo makapaniwala kayo yon? Kanino po? Sa atin, sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kung kay Kristiyano, ikaw, sa iyo yun. Tumatahan sa iyo ang Diyos. Kaya inaasahan ng Diyos, una, ang trabaho natin sa mundong ito, to display God's holy character and to be channel of blessing to the people around us. Matthew 5:14-16. Ano sabi din? You are the light of the world. Let your light shine before man, that they may see your good deeds. Para, sabi nga, liwanagan ka, let your light, yung magliwanag ka sa mundong ito. May liwanag ba tayo? May liwanag po ba tayo? Ito ang purpose ng Diyos, kaya hanggang ngayon nabubuhay tayo. Hindi tayo gaya ng ipis, hindi tayo gaya ng daga na nabubuhay sa mundo na walang ginagawa. Amen! Kaya tayo narito, hindi para maging gaya ng ipis at daga. We are here to be the light of the world. Maging ilaw ng sanlibutan ito. Kaya marami pa rin nasa kadiliman kasi hindi natin sila nililiwanagan. Kung may Kristo tayo, magliwanag tayo. Makita nila yung difference, no? Let your light so shine upon man that they may see your good deeds, good works. Dapat nakikita yung mabubuting gawa. Hindi kailangan maging politiko ka pa, no? Pero ang naniniwala ko si Konsehal Ryan, iboto natin yan. Pag nanalo yan, naniniwala tayo, gagawa yan ng mabuti dahil siya'y anak ng Diyos. Tama po ba, Konsehal? Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Pero may mga taong politiko na sa ano lang magaling sa tawag to? Sa kandidato lang, no? Pero dapat kahit wala ng eleksyon, talagang gumawa tayo ng mabuti. Para, ano sabi yan? That they may see your good deeds and glorify your Father who is in heaven.
Pero kulang yon, hindi yon. Ano ang nakakapagbigay ng kalwatian Diyos? Yung makita ng mga tao, yung mabubuti nating gawa, at luwalhatiin nila ang ating Diyos na nasa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi lang sa Israel, hindi lang ang Israel ang chosen, kundi tayo rin ng mga hentil. Tinawag ng Diyos sa mga araw na ito to become the light of the world. So, if you are light, let your light so shine. No? Magliwanag ang iyong ilaw. That is our mission in this world. That is the purpose, to reveal His glory and to be the channel of blessing. So, that's why, sinabi ni Mateo, go ye into all the world and preach the gospel to all nation. Kahapon, nandun po kami sa Pampanga, nagkaroon kami ng Bible study. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, matagal-tagal na rin kayong Kristiyano. No? Ilan na yung naakay mong kaluluwa kay Kristo? Kahit hindi tayo mag-share ng gospel, hindi naman kailangan napakahusay mo sa Biblia. Kahit hindi ka nga mag-share pakita mo lang yung buhay mo Mag-shine ka lang Ano sasabihin ng mga tao? Huy, ba't parang iba ka kaysa sa kanila? Marami kong kaibigan, pero bakit ibang-iba ka sa kanila? Hello? Sama naman ako sa'yo. Di ba kahit hindi ka mag-share ng gospel, makita lang sa'yo na nagliliwanag ka. Nakita lang sa'yo na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Makikita mo. Yung mga taong ito, maglalapitan sa'yo. Ma-attract sa'yo para ka maging magnet. Na-attract yung mga tao para sila ay masilayan ng liwanag at nagre-repel sa darkness. Tinataboy mo naman yung darkness. Di ba? Sino sa inyo, pag dumating na, pag may mga kaibigan kayo at nakita nila ikaw dumadating, ay, ayan na si pastor, ayan na si brother. Ano ginagawa nila? Tinatago nila yung mga baso nila at saka mga alak nila sa ilalim ng mesa. Di ba? Tinatago nila yung yosi nila. Kasi bakit? Nire-repel mo yung darkness. Natututo silang igalang ang Diyos. Natututo silang sumunod sa Diyos because of you na merong nagliliwanag ang ilaw. Magliwanag na gayon ang ating ilawan sa harapan ng mga tao upang makilala nila si Jesucristo. Alam nyo, people need the Lord. Huli na ito mga kapatid, kailangan ng mga tao ngayon si Jesus. I-display natin. Bakit marami mga tao hindi sila nahiyang gumawa ng kasalanan? Pinapakita pa nila yung kasalanan nila. Ba't tayo nahiya tayong gumawa ng mabuti? Kung alam mong mabuti, kung alam mong tama, kung alam mong yan ang gusto ng Diyos, ipakita mo. Dahil may mga tao, hindi sila nahiyang gumawa ng kasalanan sa harap ng mga tao. Display the holy character of God. Kaya, alam nyo, pag walang changes sa buhay natin, kahit na pumupunta tayo dito every Sunday, yung ating ginagawa, lip service lang yun. Oh, sasabihin mo, glory to God. Pero hanggang dito lang yan, hindi lalagpas ng bubong, hindi matutuwa ang Diyos. Nasain natin, wag natin sayangin yung ginagawa natin sa Panginoon. No? Let your light so shine upon man, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ibig sabihin, live our lives and display the holy character of God, that's glorifying God. Kung ikaw estudyante, mag-aral ka mabuti. Maging honest ka. Kung ikaw businessman, parent, kung ikaw ay husband or wife, be sincere. Have compassion. Have integrity. Sa Colossians 3, ang sabi doon, in all things, sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin na niluwalhati ang Diyos. Kung nagluluto ka, luwalhatiin mo ang Diyos. Kung naglalaba ka, luwalhatiin mo ang Diyos.
Kung ikaw ay nasa opisina, luwalhatiin mo ang Diyos. No? At ito ay nagiging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Listen, lahat ng bagay binigay na sa atin ng Diyos. Mga panalangin natin, tinutugon ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? No? Wag tayong, kung lahat binigay ng Diyos, ikaw naman magbigay sa Kanya. Ano yung pwede mong ibigay sa Kanya? Buhay mo. Live a holy life. Live a life na kung saan nakikita ng iba yung ilaw mo. Para ma-attract yung mundong ito sa ilaw na nasa iyo. Nagiging maganda lang naman tayo dahil kay Jesus eh. Ewan ko, yung mister ko, sabi ko, ano nakita mo sa akin? Bakit parang gandang-ganda ka ba sa akin? Ba't ako pinili mo? Hello? Hello? Marami naman, alam ko naman, marami mo gusto sa kanya na babae. Ba't ako? Ba't ako? Naintindihan ko nung malaman ko ito, alam ko, dahil sa glory of God. Pag ikaw, nasa iyo, sige po, palakpakan natin. Pag nasa iyo ang glory of God, makikita sa iyo, ang ganda-ganda mo. Dahil ang nakikita nila ay si Kristo na nasa iyo. Amen? So, mga kapatid, mabuhay tayo na niluluwalhati ang Diyos. At sa buhay natin ito, let our light shine upon them para makita nila ang ating Panginoon na nasa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. May magandang plano siya sa buhay nyo. Kung lahat ng mga biyaya at pagpapalay binigay sa iyo ng Diyos, kayo naman na magbigay sa Kanya. Ibigay nyo ang buhay nyo sa Kanya. Ibigay nyo ang inyong sarili sa Kanya. Magpagamit kayo sa Panginoon na ang buhay na ito na niluwalhati at dinadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. God bless po.